Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Brother April na bumabati mula sa TSCCFI. At samahan niyo po muli ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos mula sa Galatians 5:1 NLT. So Christ has truly set us free. Now make sure that you stay free and don't get tied up again in slavery to the law. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na to. Sa pagkakataon uli na pinagkaloob mo na makapag-aral ng iyong salita. Lord Jesus, gamitin mo po ko sa araw na to sa mensahe na aking ipahayag sa bawat isang nakakarinig na ma-enlighten po sila na magsilbing guide po ito na malaman po nila kung ano po talaga ang tunay na kalayaan. Lord, patuloy mo po akong pangunahan, gabayan. Wala po akong magagawa kung wala ka sa buhay. In Jesus' name, Amen. So, pinamagatan ko tong morning tilaw ko na to na real freedom. So, in this verse, emphasize at gustong iparating na ating Panginoon kung ano nga ba ang tunay na freedom. So, minsan, karamihan sa atin nami-misinterpret kung ano ba yung tunay na kalayaan or freedom. So, minsan, tatanungin natin, lalo na, in case tanungin natin yung mga tao na sabihin natin na hindi ganun na kilala ating Panginoon. Sabihin nila na yung freedom is nagagawa nila yung gusto nila na nasasabi nila or minsan nakapunta sila sa mga lugar na gusto nilang puntahan. And minsan naman sa mga anak, pag malayo ang kanilang magulang, walang sumasaway. Isa yon minsan sa naisip nila na isang freedom. And sa mga nagtatrabaho, pag walang boss, isa rin yun sa naisip nila bilang isang freedom pag walang sumisita sa kanilang mga trabaho. So, sa mga tunay na nakakilala sa Diyos, and sa atin, dapat alam natin yung tunay na freedom. Or bawat isa sa atin, dapat alam natin kung ito ba yung tamang freedom. Dahil lagi nating isipin na yung freedom na ba to is ito ba yung makakapagligtas sa bawat isa sa atin. This message tells us na hindi ang paggawa ng kung ano ng bagay o paggawa ng kasalanan yung tunay na kalayaan. Minsan pa nga may maririnig tayo minsan sa mga kasabihan diyan social media na as long na wala tayong tinatapakan tao is tama na or wala tayong tinatapakan tao is na yung nasa tama na tayo. But ang tunay na kalayaan is baka mamaya nami-misinterpret natin. And nagagawa natin lahat ng gusto natin. Ang tunay na freedom is yung guided tayo ng Espiritu Santo. And nasa tunay tayo and firm tayo sa ating pananampalataya. And yung tunay na kalayaan is ginaguide tayo sa tamang path, tamang way, and then sa tamang paglilingkod at tamang pagsamba. Ating tandaan na merong naghihirap sa atin, merong nag-sacrifice, meron isang Diyos na bumaba dito sa earth para mag-sacrifice, para sa ikalilinis natin. Dahil sa ating mga kasalanan is naging marumi tayo. And minsan pa nga dahil sa mga kasalanan natin, or minsan makikita natin sa karamihan dito na ang daming gumagawa ng gantong bagay. Na dito sa paligid makikita natin ang iba na porkit maraming gumagawa is akala nila tama na. Isa yon sa iingatan natin hanggat wala sa kautusan ng Panginoon, hanggat hindi natin makikita na sinabi ito sa Biblia is hindi pa rin yun ang tunay na kalayaan. Kailangan pa rin natin na maging firm sa ating mga faith at
sa atin, kailangan natin na mas maging matalino. Kasi baka bandang huli, pag hindi tayo mag-ingat, baka paging alipin tayo instead of maging malaya tayo. Lagi mong tandaan na maraming ini-offer tong mundo na to, na akala natin maganda sa mata, na akala natin na ito na yung magpapaganda sa buhay natin. But baka mamaya, kung hindi tayo magiging firm sa ating faith at hindi tayo guided ng Espiritu Santo, baka sa dulo nito is ikapahamak natin. Kaya kailangan natin maging maingat at alamin kung ano talaga yung true freedom. So just want to share some key points that will help you stay in true freedom. Number 1, you must be rooted in faith. Napaka-importante na alam mo yung tunay na kalayaan ng pinagkaloob ng ating Panginoon. Ito yung pagkakaroon ng malalim na relationship, and most importantly, yung hindi pagkalimot sa nagsacrifice sa atin, and yung power nito na nakapaglinis sa ating mga kasalanan. And sa patuloy natin journey sa ating buhay, syempre, dapat hindi mawawala pa rin yung patuloy na pakikinig, kasi ito yung pakikinig at pagbabasa ng kanyang salita upang mas maging wise tayo along the way. And number 2, guided by the Holy Spirit. Minsan, may napapanood tayo na sa mga palabas na pag maligaw sila is gagawin nila is kailangan baliktarin yung damit nila. But ito yung mga sinasabi na to is mga kasabihan lang or mga paniniwala lang na mga sa mga probinsya. If we i-relate natin sa spiritual life natin, importante na tama yung journey na dinadaanan natin, and kailangan tama rin na hindi tayo lalakad na sa sarili lang natin. Dapat guided tayo ng Holy Spirit. And along the way, syempre, hindi may iwasan na may mapagdadaanan tayong mga problema, mga matitinding pagsubok na kung saan, kung hindi tayo guided ng Holy Spirit, baka mamaya ito pa yung mag-cause na pagkakamali natin. So, importante na hindi ito mawawala sa ating buhay upang mas maging maingat tayo sa ating mga bawat gagawin. And also, bakit kailangan natin maging maingat? Kasi yung journey natin, hindi lang ito para sa atin. Kailangan rin natin makahawa ng mga tao sa paligid natin, and madala masama yung mga kakilala natin, mga kaibigan natin, family natin, classmate natin, kawork natin na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Kaya mas maganda kung firm tayo sa ating faith and makita nila na masaya tayo sa ating mga ginagawa. Minsan, sila na lang ang lalapit sa'yo, and pwede tayo makapaghawa ng mga kasamahan natin. And number 3, community support. Why it is important na napapalibutan tayo ng mga believers sa ating buhay? Kasi pwedeng dumating ang time na baka mamaya may time na tao lang tayo, and darating ang time na pwede tayong manghina, pwede tayong ma-overwhelm sa mga ating mga pagsubok na napagdadaanan. Lagi mong tandaan na kung napipil mo na overwhelm ka na, huwag kang lalayo. Patuloy ka lang, and then importante na papalibutan mo yung sarili mo, or lagi ka lang sasama sa mga kapwa mo na naniniwala sa ating Panginoon at naglilingkod. Kasi if time comes na manghina ka, if may time na parang hindi mo na kaya, sila yung magiging instrumento ni Lord. Sila yung gagamitin ni Lord para mapalapit, para
mapalapit ka, mapabalik ka, or pag bumagsak ka, sila yung magiging instrumento ni Lord para makatayo ka uli. So, sila rin yung makakatulong para suportahan ka sa kung ano talaga yung tunay na makakasama mo rin sapat sa kung ano talaga ang paglakad sa tunay na kalayaan. Sila rin yung magiging katuwang natin makakasama sa paglakad sapat na gusto ng ating Panginoon. And sila rin yung makakatulong para maabot natin, especially yung mga potential natin na mas magagamit sa gawain na ating Panginoon. And yung way, kumbaga, yung way na makakasama natin sila papunta sa way na gusto ng ating Panginoon sa ating buhay. So, remember, true freedom comes from Christ, and it is something that brings real peace and joy. So, ating tandaan, makuha man natin lahat ng bagay sa mundo, ma-achieve man natin ang mga goal natin, but kung hindi naman natin alam or hindi natin ma-experience yung freedom, yung true freedom, is useless lang to. Dahil ating tandaan na ang true freedom is mararanasan lang natin to kung kasama natin at ating Panginoon. And mamumuhay tayo sa kanyang presensya. So, tayo po ay manalangin. Ang ating prayer focus is pray that we remain strong in the liberty Jesus has given us. And we do not allow anything to trap us again, so that we may live boldly and freely by His grace. Prayer points. Pray for the lost. Pray for those who are lost to open their hearts. Guide them to salvation through Jesus, that they may discover hope, peace, and new life. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na to, sa pagkakataon na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin na karamihan sa amin or madalas nami-misinterpret ang tunay na kalayaan, na madalas ang tunay na kalayaan sa kanila is ang paggawa ng kanilang mga gusto. But kung magpapasa ilalim po sila sa iyong kapangyarihan, magpapasa ilalim po sila sa iyong kalooban, is Lord, malalaman nila kung ano po talaga ang tunay na freedom. And abutin mo po ang iba na nalalayo, iba na nanghina, sa iba na nanglulumo, nagdadalawang isip. Lord, alam ko minsan tao lang po kami, pero kung lagi po kaming nasa presence mo, is makakayanin namin tong mga problema na to. And ikaw na po ang patuloy na manguna sa amin, maggabay sa aming mga path, na ituro mo po sa amin kung ano man po ang tamang freedom. And wala po kayong magagawa kung wala ka sa buhay. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless.